bali ito po yung sinasabi nyo sa akin magbabintana na sabi ko po, hindi talaga ma'am pwede kasi may katabi kayo. Kasi po ang magiging itsura niya, ganito po ma'am. So ito dahil wala pa tayong asintada. Yan, pader pa nila to. So didikit tayo dito. Yan. So kung maglagay pa tayo bintana, wala na po talaga. Ito nga po dahil didikit tayo yung mga pagitan nito, siksikan pa natin to eh. So ito po sukatin ko lang. Dito yan, kasi parang mas ano dito, maluwag dito na side. Kaysa dito dikit na sa pader eh, 'di ba? Yan. Yung dito ya sa ano yan. Tingnan natin. Ito na side pwede pa dito. Yung space niya. So ayan na kasi ma'am. So doon lang tayo na ano ma'am, na side makakapag ano. Anong space? Anong ano? Ha? 12 eh, palitada pa mga ano na yan, 11. Yan, 11 po ma'am. Yung dyan lang na part ma'am, kasi yung dito po, wala na po talaga siyang ano ma'am. Oh. Yan o, kasi firewall siya. Yung mataas na bahagi na. So yung dito po, papasukan pa po kahit paano ng hangin, kasi po mababa to na part. Oh. Second floor na din naman po to. Yung sa kabila, unless na lang pag nagpa third floor. So yung dito na part ma'am, ito po. Pwede tayo dito magbintana ma'am. Hello po ma'am, ito po yung natapos namin maghapon. So bali ito po ma'am yung based dun sa design yung tatlong bintana. Then overhead. Then beam na po yan paikot. After magbuhos ng poste. Then magpe-prepare na po kami ng para sa pag-i-slab. Then pagdating po pala dito ma'am, di ba po, ito na po yung magiging kwarto nyo. Which is ano lang po ito, 150. Yan, kung susundan natin tong poste. So 150 lang siya. Then dito sa terrace yung opo tama, terrace or balcony. Ito po yung 250. So ito po yung 250. So mas malaki po yung balcony. So pag ginawa natin ma'am, pag hinati po natin siya sa 2 meters. So hindi na po siya okay lang po ba na hindi na siya alignment based doon sa perspective? Pakatingin nga ako daddy. Based po doon sa perspective naman. Hindi na siya mag-a-align. Kasi nga po, iuusod natin yung wall ng kwarto dito. So bali dito na siya na side. So hindi na siya ganito mga alignment ma'am. Ito kasi naka-alignment siya kasi nga parehas ng suka 2 meters. Ito po yung sa gitna ma'am. Yan. Mamaya na lang ma'am, iyan po sa inyo. So yan po. Yan lang po kasi para po pag nag-ano kami ng sa slab, yung pagpe-prepare po ng mga dowels para po sa asintada kasi di ba po may asintada to, yung partition ng kwarto. So yun lang po ma'am. Then dito po sa taas nakapag-ano na rin po sila. So nag-abang po pala kami dito ng tubo kasi po pag dinugtungan namin yun, so dapat nakatagos na siya. Ang ano po namin dito, hanapin namin yung pinagtatagusan papunta po doon sa culvert kasi nung naghukay po pala, sabi nung isang mason namin, ang tubo lang pala is galing dyan, nakatumbok lang po dito. Hindi po siya doon nakadirect doon sa, dapat po kasi may ano yan dyan sa culvert. So hahanapin pa po namin yan dyan, huhukayin pa po namin. Para po, bago po kami maglagay ng manhole. Then, ito po. Bali ito po dito sa labas ang napormasan at saka nabuhusan na isang poste. Then, medyo madami pa ako ngayong achievement kami kasi complete na sila kanina. Yan po. So, bali ito po, nabuhusan na po yung poste ma'am. So, yan po. Yung 4 na yan. Then, ito na po yung partition pala natin ma'am sa laundry. Nandito po yung ating 90 yung finish ng pinto. Yes ma'am. Then, dito po sa loob. Yan. Ito na magiging space kami nila. Opo. Yan, in-explain ko na yan kay ma'am. Na pag nag-uka ng hagdan dyan, may matitirang 50 sa slab. Tapos ito, parang ito yung pinaka-uka ng hagdan dito. Opo. Yan. So ito muna dyan. May portion pa gano'n. Based doon sa plan. Opo.
Yan. So, yan ma'am. Ang susunod po nito ma'am is magbibim na po kami. So, kung yan na po ba ang ano natin, yung ganun lang o susundin po natin yung nasa plano nyo. So, yun lang po yung ano namin. Yan. Kasi beam na po ang kasunod niyan. Yan. Pag natapos po ito. Yan po ang aming natapos ngayong Monday. Kasi parang gusto yata ni ma'am, ito yung peak daddy. Sabi ko, pag yan ang peak, diba, dadalhin mo pa papunta doon kasi mas mataas yung harap. Ano na po, masyado na pong pangit ma'am sa harap. Masyado na pong mataas. Parang ano na po yun. Mas mataas pa po yun sa third floor ma'am. Pag yan ang kinuha natin. Kasi po, pag yan ang pinik natin, so dapat nakapik pa po yan doon sa harap. Uli ba dos na yung tao na Yan, pag yan pa ang kinuha natin. So, ano pa po yan ma'am, parang nakabulusok pa po yan papunta dun sa harap. Kasi ganun po yung design. Then, saka pa po siya pababa ng ganito. Pag yan ang kinuha natin, yung pinaka-peak ng ano na yan, yung trusses na yan. Ito pa po pala ma'am, di ko palang na-experience sa inyo. So, ayan po ma'am, bali, kada 3 patong po. Para po at least, alam nyo. So, dito po kasi, hanggang dito na po yan ma'am. Kasi ito, binubuo na po namin ito ng plaster. Kasama na po dito. Kasi po, ito po yung hati yung wall doon. Sa kayong dalawa ng magkapit-bahay. So, tinatagos pa rin po namin dyan yung aming horizontal. So, ayan po, makita nyo. Simula po dito, nakatagos po talaga yan nakakapit sa poste. Saka na po yan itatali yung sa taas ma'am kapag na tuwid yung poste. So bukas po bago yan pormasan, itutuwid po nila yan. So ayan po, kada 3 patong po yan ma'am. So sa baba, foundation, then 1, 2, 3, then horizontal, then 1, 2, 3, horizontal ulit, 1, 2, 3, horizontal po ulit. Nakaano po yan dito ma'am. Yan po. Like, ba't ganun ang cellphone ko? Ang pangit. Yan. Ayun. Diyos ko, ano ba yan? Yan po, nakaano po talaga yan ma'am sa poste. Then dito po, kahit po maliliit na yan siya, meron pa rin po yung horizontal ma'am. So kung mapansin nyo, diretso lang siya. Yan, kasi po, bukas na lang po yan putulin pag matigas na. Yan. Naka-horizontal pa rin po yun. So, yan. Kahit po, ganyan lang siya, malilinggot lang na ano, may horizontal at saka may bakal po yan sa gitna. Yan lang po ma'am.